Welcome to another story of love, True Love Story. Paliw-paliw. Ay guys, napanood nyo ba yung True Love Story natin last week? Siyempre, present tayo. DM Mike, di ba? Basta pag pogi. Diba ang friend? Antena on. Girl, ano ka ba? Uy, straight ako. Ay, straight. Straight ako. Kung ganun nga ako kapogi, hindi na uwi ng bahay. Bakit? Siyempre, sa-showcase mo yung kapogian mo, di ba? Sabi ko na billboard mo na, ano? Eh kaso hindi. Eh di work from home. Ete kayo, ba't ba tayo nandito? Syempre kung may kapugian nung last time, may kagandahan naman yan. Syempre, mga tatlong mga kasama ko ngayon. So, may mamimit tayo tonight. Sino ba yan? Si Britney. Welcome, Welcome, Britney. I-welcome na natin siya. Andiyan ba siya? Yeah, I think nandiyan Oh, na I think- Oo. Nandiyan na nga. So, without further ado, pakilala natin, si BM Charmaine. Ito na nga, guys. Kasama na natin ang totoong Britney. Si BM Charmaine. Thank you so much po. Hello everyone, I'm Charmaine Ann Manango. You can call me Charm for short. I'm the branch manager of Alexandria 2.1 Crisoberil branch of ProLife UK. For being here, BM. You're Ayan. welcome. So, bali we will just ask a few questions to you, BM, para at least mas makilala ka din namin and of course ng ating audience, with Double Dragon Life Insurance Agency. Okay? Ayan, so since we've invited you here po, BM, so ano po ba yung naging buhay ninyo before joining ProLife? Okay. Actually, tagal ko na sa Pruno. I was coded May 2013. So, I just had my 10th year anniversary last year. So, yeah, thank you. 11th year na this year. Grabe. Nag-start ako part-time. Actually, ito yung what not to do, Kasi ang tagal ko bago nag-full-time. It took me 5 years to jump to full-time. So, I really tried so hard na pagsabayin si Pru, tsaka yung career ko, which is as a registered nutritionist dietitian. Ayun. So, nung una, kasi gusto ko yung course ko na parang, di ba, pag sinabing dietitian, konti lang sa Pilipinas, ganyan. Tapos, hindi naman sa pagmamalaki, pero top-notcher tayo sa board. Perfect! Hindi top 1, pero top 8 lang naman. Yan. So, Still, diba? Ano ba yun? Bumaba. Top-notcher, pero top 8 Pero top pa rin. Hindi natin kaya. Hindi ka. Ayun, so nationwide. So parang meron kang parang responsibility sa magulang mo, 'di ba, sa alma mater mo na practicing yung profession. Ayun, kaya lang syempre nag-work na ako, ganyan. Nagsimula kasi na ma-introduce sa akin si Pru. Nabentahan muna ako. So, client muna ako. At kumuha ako nung 22 years old. Yan. So, I started Very really young. young. Oo. Yung typical na story na gusto ko makaipon, 'di ba? Yung pag may nakikita akong pera dun sa bank account ko, parang sige, 3 days 2 nights tayo sa Ilocos, ganyan, sa Camiguin, 'di ba? So parang naubos yung pera. So nung na-presentan ako ng Pro, maganda pala to kasi auto debit, ganyan. So yun na yung naging start ng kumbaga savings goal natin. Tapos, after a year, parang nagbasa-basa ako ng libro, yung Rich Dad, Poor Dad, ganyan. Tapos, parang naging interested ako talaga sa stock market. So, inaral ko siya. Tapos, sabi ko, parang gusto ko maka-invest ng mas malaki. Kaya lang, paano ko naman gagawin yon? Yung sweldo ko that time, nasa 33,000 lang a month. So, parang enough lang siya for bills, pero for investment, hindi. So, binalikan ako ng agent na nagbenta sa akin. Tapos, na-recruit niya ako. So, that agent is actually si Darwin Panganiban. Asawa siya ni Michelle Panganiban. So, that time kasi, 2013, parang doon pa lang nauso na magkahiwala yung code ng mag-asawa. Parang doon pa lang nag-start. Pero ang nangyari sa akin, ang nagbenta pala sa akin si Michelle. Siya yung agent ko. Tapos siya na din yung naging recruiter ko. So, doon na nag-start yung journey ko na 2013, yan, part-time. Tapos, talagang pinipilit ko na pagsabayin siya. Na kasi kaya naman na magsabay. Nag-NAC ako kahit part-time.
No? So parang from 2013 to 2013 to 2016 parang NEC. Kaya lang, yun nga, syempre part-time. Parang hindi ka nagle-level up na yung iba, kaya nila mag-MDRT. Diba? Pero ako as part-time, hanggang dun lang. Kasi meron ako ibang ginagawa. Nung time na 2016, na-decide ako na full-time Monday agent. Trabaho ko siya, 1 taon. Sige, focus tayo dito. Tapos marami nagtatanong, paano na yung career mo as a dietitian? Parang akala nila glamorous. Nung time na dietitian ako, na-feature pa tayo sa TV. Ayan. So, yan, may mga pictures sa TV. So, sanay pala talaga si BM. Kaya pala yung pagpasok niya, napaka-chill lang eh. Parang, okay, kayo na bahala kung anong gagawin. Celebrity talaga. Britney. Ito yun. Britney levels. Ayun, so, may time na nung dietitian ako, ayan, sa mga unang hirit, yan, sa mga morning shows na feature. Pero alam nyo ba, ano yun? Parang exposure lang, pero wala talaga siyang bayad. Oo, libreng hatid sundo ka, tapos may pack meal ka, ganon. May pakain, pero wala talagang bayad. Mukha lang glamorous. Pero, I did it for, syempre, exposure, ganyan, nakilala. Pati mga kamag-anak mo sa probinsya, yung para kala mo big time ka na, diba? Man, nasa TV na ako. Yung mga gano'n. Ayun, hanggang ngayon, parang naaalala pa nila. So, ginamit ko na lang siya na leverage na, syempre gusto ko mag-prove na parang, sige, tanungin mo ako about diet, about weight loss, ganyan. Pero, magpe-present ako sa'yo ng True Life, ganon. And then, parang, sa career kasi in actual, parang walang growth eh. Kumbaga, walang opportunity ma-promote, or kung gusto ko talagang mag-earn ng 6 digits as dietitian, mag-abroad ako. Ganon. So, either Middle East yan, diba? Or mag-US ka, magte-take ka na another board exam na parang ang daming steps ahead pa. Pero dito sa Pro, ayan, hearing stories nila Sir Nash, diba? Nung mga leaders na nauna sa akin, na sila parang, ang natutunan ko sa kanila is yung wag mong kalimutan yung skills or knowledge na meron ka dun sa profession mo. Pero use it to your advantage pagdating mo sa Pro. Na parang yung na-enjoy mo sa trabaho mo, i-apply mo dito sa Pro. Ayun, so kung nagka-counseling ako sa nutrition as a dietitian, nag-financial planning naman ako dito sa Pro. So parang complementary siya. So hanggang sa unti-unting yun, parang nilet go ko na yung pagiging dietitian, and then 2016-17 talagang nagbenta tayo, ganyan, nagbenta, tapos nag-recruit hanggang sa 2017 na promote tayo as unit manager. Na yung pinaka serious part, yung 2017 as UM. So I think sa journey ko sa Pro, parang yun yung point na serious business na talaga. And ang maganda doon kasi nag-start yung talagang naging seryoso kasi may team na. Ganon. So, parang, in a sense, nandun na yung stability ng income kasi hindi ka na lang nagre-rely sa commissions mo from selling. Kumbaga, sige, benta ka. Pero at the same time, parang, kumbaga, hindi ka feeling mo kulang yung Pro income. Kasi, meron personal selling ka, dun ka kumikita. Tapos, meron ka pang, overrides, syempre, from your team. Ayun. Thank you for that wonderful answer. Yes. And actually, pero first of all, BM, I think kudos sa'yo for that 10 years. Grabe talaga. More than 10 years na. Yes, every time na makakilala ko ng ganun, BM. Kasi nag-start ako na parang, nung nakakilala ko one time, sabi ko, grabe si Pro pala talaga, pang matagalan. No, for long term. So, thank you sa mga buhay niyo, BM. Pero for sure, may time na, syempre, yun nga sabi mo, wag not do is to tagalan. Yung tatagalin. So, yung momentum, BM, no? When you build that momentum na, yun nga, okay, medyo tumagal, pero, di ba, nag-jump ka rin to full-time shift. So, ano yung pinaka-mindset and strategy mo when it comes to that? Like, na-build mo na yung momentum mo?
Okay, nung na-build na yung momentum, parang ako simple lang ako eh. Nung umpisa, parang ang mindset ko hindi yung magbi-BM ako, magdi-DM ako. Parang hindi ako ganon. Pag nagde-declare ako ng ganon, parang natatakot ako. So parang ang mindset ko lang, dapat everyday, meron akong nakasked. Dapat meron akong gagawin daily, weekly, ganyan. So that is my cue na parang, okay, itong pro yung para sa akin kasi dito ako nagkakaroon ng opportunities. Parang ito yung binibigay sa akin na na break ni Lord eh. 'Di ba? Hindi na yung sa dietitian, puro na lang 'yon. Okay, mag-guest ka sa radyo, ganyan, mag-guest ka sa TV, wala namang datong, 'di ba? So, parang 'di ba? Parang anin ko naman yung exposure, 'di ba? Pero dito sa Pro, 'di ba habang nag-approach ka, nare-reject ka, pero maya-maya may i-refer sa yung clients mo, 'di ba? Yung ni-recruit mo nung 2013 na hindi nag-go, parang nung 2017 game na pala siya. 'Di ba? May mga gano'n na bigla. Just because of yung mga usual activities natin na branding tsaka approach, 'di ba? So, yun, nagkakaroon pala siya ng bunga. So, parang dapat eto nga, patagalan talaga siya eh. And patibayan. Kumbaga, habang na-reject ka, dapat tuloy-tuloy pa rin yung mga activities mo. Ayun, so para din hindi mo damdamin, ako emotional ako na tao, iniiyak ko talaga yan. Pero, alam mo yung nagpapabangon sa akin, kasi kailangan pa ulit ako bukas, na parang, okay, na-reject ako ngayon, pero kasi may schedule ako tomorrow. 'Di ba? So, hindi pwedeng iyakan ng matagal. Ganon. And never din akong, hindi ako naniniwala dun sa social media detox. Pag nasa Pro ka na, parang moral obligation mo na, be there in social media. Kasi I think it's, hindi yung act na yun ang magpapagaling sa'yo, pero it's a state of mind eh. Parang, paano mo ba binuview yung social media? Dapat laging bukas yung tindahan eh. If you feel na it's affecting your mental health, it's how you view your social media or how you interact with your friends on social media. Ganon. Pero pag tinanggap mo na it's really part of your lifestyle and your business, parang hindi mo siya iisipin na burden. Ayun. Tsaka, yun yung tuloy-tuloy lang, kumbaga, yun, sobrang dapat ingat din dun sa brand. 'Di ba? Yung parang brand na gusto mo. So, halimbawa, syempre, we have strong opinions at times, 'di ba, about certain views, 'di ba? Pero alam mo, pipili ka lang ng tamang platform, para ilabas 'yon. Para kailangan mo ba talaga siyang i-post sa Facebook or maybe doon na lang sa group chat niyo with friends, with close friends at tunay na nakakakilala sa iyo. Parang hindi mo naman kailangan i-broadcast yung mga ganyan. I never changed my phone number. Ayan, since 2012. So yun na yung number ko hanggang ngayon. So kahit magpalit ako ng phone ilang beses. So alam mo yun, kasi alaga din yung network. Kahit mga acquaintance, nandiyan pa rin yung number sila. Balik-balikan mo. Oo. Ayun. Mabilis mag-respond. Ayun. Ganon din ako klase na agent tsaka manager, parang in 1 to 2 minutes kung kaya ko mag-reply sa'yo, replyan ko. Parang wala ako, schedule yung reply. Hanggat kaya kong replyan ko or solve ko na yung kumbaga kung ano yung issue or yung problem. Yun. Kumbaga yun yung commitment, yun kasi yung commitment ko. Yan, doon sa mga clients tsaka sa mga sa agents natin. Ayan. Yun, day-to-day activities. Tapos, eventually, dadating ka rin sa point na, do you ever feel na parang, minsan kapag nag-MDRT ka, or na-achieve mo yung goal mo, pero minsan malungkot. Ito na yun, di ba? Parang, ang dami kong hard work, pero parang hindi ka satisfied. Parang, kaya yung iba, sometimes I feel nagsa-struggle sila na ulitin, ganyan. Kasi, nafe-feel nila yon. Parang in my perspective, the fulfillment is not complete kasi, siya, selfish. Yon. Yung parang para sa'yo. Paano kung kumbaga, okay ka na doon.
'Diba? O kaya, okay ka na dun once, parang hirap na ulitin. So, dapat yung goals mo, dapat pang mas malaki. Ayan. Or yung parang dapat ilagay mo yung sarili mo dun sa posisyon ng responsibility na kailangan maging successful yung mga na-recruit ko. Parang ayokong tumigil magbenta kasi kung titigil ako magbenta, paano ko matuturuan yung mga agents ko? Ganon. Or paano ko sila ma-inspire kung hindi ako nagsisell. Ganyan. So, dapat yun, tuloy-tuloy. And may parang bigger goal ka every year. Ayun, na hindi lang pansarili. No, I think yung mindset ni BM sobrang genuine when it comes to the business talaga. No? Yung passion niya. So, thank you po for sharing that. Yeah. Tsaka one thing din that made me at peace kanina nung sinabi mo was, ito yung break na binigay ni Lord sa'yo. Diba? So, having said that, ano yung what changed in your life na binigay ni Pro? Binigay ni Pro, okay. Siguro mag-start muna ako sa financially. Kasi yun yung talagang tangible, no? Dahil kay Pro, na-open sa akin yung financial freedom na hindi lang charot. Alam mo yun, yung dami nagsasabi about being financially free, financially stable, ganyan. Pero dito talaga kay Pro yung totoong financial stability na kaya mo palang ma-achieve. So, nung pumasok ako as part-time, nung 2013, na-feel ko na siya. Ayun. Kasi ako as a person, hindi ako nagpapamani-pedi, ganyan. Medyo, kumbaga hindi ako high maintenance. Kumbaga hindi ako magastos. Oo. Siguro ang luho ko lang magkape, magtry sa iba-ibang restaurant, 'di ba? Sa foodie, as a dietitian, ganyan. Yun lang. Pero yung the rest, hindi talaga ako high maintenance. So, na-feel ko na siya nung as part-time nung 2013. Ang goal ko as an FA is dapat taon-taon may pundar ako. May investment ako. So, nag-start, 2012, I got my Pro policy. In 2013, nag-open ako ng stocks. Ayan, meron akong stocks account kasi, syempre, try natin mag-trade, ganyan-ganyan. Matuto. 2014 naman, naman ako UITF. Dati wala pang UITF si Pro. So, nag-open ako BDO UITF. Tapos, I got my first house and lot. Na hindi siya mahal, less than 1 million in San Pedro, Laguna. Tapat ng bahay namin, dilapidated house. Oo. Siya, yung kumbaga parang mukha siyang foreclosed, ganon. So, ang ginawa ko ay save 150K nung 2014, inayos namin yung house, tapos pinapaupahan siya. Ayun. Another source of income. Tapos yung upa doon, hindi rin ganun kalaki, yung parang 5,500 a month. Yun yung binibigay ko sa parents. Ayan. 2016, ano ba yung investment natin? Another Pro policy, ganyan. Tapos nag-invest naman ako sa pre-selling condo, Alabang. Ayun. Real estate. Another real estate. So, condo. Ayan, 2017, nag-UM. So, yun yung syempre dun muna sa team. Kasi sa UM, kailangan mo mag-invest muna, projector, assistant, ganyan. Winidraw ko naman yung mga UITF ko kasi I need to spend for the team. Ayan. Tapos, 2018, yung pre-selling, na turnover na yung condo. So, na turnover, tapos doon ako tumira for a time. Then 2019, doon pa lang ako nagkaroon ng first car ko, na brand new, na pera ko yung pinambili. Ayun, 2019. Tapos, 2020, nag-pandemic. Ayan, na-cash convert yung mga yung mga trips, yung mga travel. Yes, nakapag-ipon ako noon, 2021. I got my another house and lot in Santa Rosa. Ayun, so, yun, doon naman ako nakatira ngayon sa house and lot ko in Santa Rosa. Plus, napa-interior siya. Hindi naman bongga, pero just enough na mukha siyang
IG. IG worthy, oo. Ay, mukha siyang Instagram home ako. office, oo. Ayun, so, di ba, yung parang kung nasa corpo ka, I mean, sige, sabihin natin kaya mo makapundar ng ganun, pero ang dami mong utang. Di ba? Nung sa Pru, yung kinuha ko nung 2014 na house and lot, na-pay off ko na siya nung 2020. In 6 years, bayad na siya. Ayan. Tapos, ang project ko ngayong taon, nag-start siya, last quarter ng 2023. Yung house and lot na dilapidated na binili ko, pinapatayaan ko na siya ng second floor. So, from 1 apartment unit, 4 units na siya. Ngayon, Bongga. apartment. So, di ba, 3 real estate properties, 1 car, and then, syempre, may mga savings tayo. Yon. So, di ba, parang, ayun, kasi, ito yung financial stability na tinatawag talaga, na hindi lang malaking income, pero, alam mo yon, dahil sa kakaaral natin about how to save, how to diversify your investments, di ba, na-apply mo din siya sa sarili mo. Sa personal development, so, talaga ako, introvert. Yan. So, obvious naman hanggang ngayon naman, di ba, introvert Hindi pa naman rin. Hindi naman BM. Ngayon, introvert, pero syempre, parang over the years, parang kasi, nag-i-improve ka kahit papano. Or parang, kahit introvert ka, hindi mo tinatanggihan yung mga bagay na hindi mo kaya. Kasi kaya mo naman talaga kahit ganyan ka, kahit hindi ka extrovert katulad ng iba. Diba? Ayun. Tapos, I think yung sense of purpose ba na, syempre hindi ka na lang responsible sa sarili mo, pati doon sa success ng ibang tao. Kasi hindi talaga ako pinapatulog no, pag alam ko na, yung NEC namin, ganito pa lang sa branch, diba? Wala pa kaming MDRT, wala pa nang promote na UM, parang hindi ko yun matanggap. So, kaya dapat tuloy-tuloy yung trabaho kasi dapat lagi kami nade-develop na tao. And then, yung pera, syempre byproduct na lang yun ng mga ginagawa mo as leader. Ayun. So, parang may strong sense of purpose talaga siya. And, kung may tendency na, kumbaga, kung may tendency na, parang I don't want to say depressed, pero kung halimbawa, if may certain people na may tendency na ganon, di ba, parang, kasi with that, parang strong sense of purpose, ma-overcome mo siya Kasi alam mo na, yung passion mo, it's not just for yourself. Parang, masaya yung needed ka ng mga tao. Masaya mag-serve, ganon. Grabe, no? Parang ang dami ng lifestyle change din talaga, BM, no? Na, Tsaka holistic approach yung nangyari sa buhay mo, BM. correct. Which is really inspiring din talaga. Yes. And sige, focusing na lang din siguro dun sa mga, like, ang dami, like car, house, etc. No? Yun naman, hindi siya in a snap of a finger, meron agad BM, correct. Diba? So, pinaghihirapan siya, may struggles along the way. So, yung question namin, ano po yung most challenging na na-encounter nyo and paano nyo siya na-overcome? Challenges ba as an agent, as a UM, as a BM? Siguro as an agent muna, BM. As an agent. Ayun, yung as an agent, ang pinaka-struggle naman dyan is, syempre yung rejections, ganyan. O yung may mga clients ka na biglang, magwi-withdraw, ganyan. Magpapalaps, ganon. So, paano mo siya sasolusyonan? Una, acceptance. Na anticipate mo na may mga ganon talagang issues and then, may anticipate and then accept. And then, work on the problem kasi, ayan, kahit anong iyak yung gawin natin dyan, or halimbawa, sa ibang banda naman, kung alam mo yon, kung hindi ka emotional about it, pero isa lang naman ang gagawin mo dyan sa problema which is to solve. Ayun. So, dapat yon, anticipate na may mga ganun talaga. And, laging may solusyon naman dyan.
Ayun. So, yun yung worth ng bakit tayo nagtitrain sa after sales, di ba? Ayan, bakit tayo may spill, di ba? May spill sa approach, dapat may spill din sa handling objection. Kasi pare-parehas naman yung objection, iba-iba lang ng way ng delivery. Pero, in essence, no money, no trust, di ba? So, yun. That's what you have to overcome. As a UM naman, ang struggle, syempre yung sa 10 years ko, iba-iba eh. Iba-iba yung struggle eh. Iba-ibang phases. Yung parang Marvel, may phase 1, may phase 2, may phase 3, di ba? Tapos iba-iba characters, di ba? Volume 3. Oo. Diba? So, alam mo yung sobrang dami ko na nadaanan ng generation ng agents sa iba-iba yung struggle. Nung nag-umpisa ako mag-unit, si activation, strength namin. Ayan. Hindi kami malakas mag-recruit. Yun yung struggle. Kumbaga, may mga EUM pero struggle mag-recruit. Pero active sila. Kumbaga, active agent nagbebenta. So, paano siya in-overcome? Ayun, dapat active ka magbenta, huwag kang retention lang. Kailangan at least NEC. Ganon din pag full-timer ka, at least senior achiever. Ayan. Para pag magpapagamot ka, 100% HMO mo. Ayun. Kung hindi man UM agad, at least, di ba, parang 100% HMO mo, mag full-time ka na. Kasi, di ba yun lang naman ang perk sa employment, may health card. Yung sweldo, kaya mo naman kuhanin dito. Pwede mas mataas pa. Mas mataas pa. Flexible pa yung oras mo. Tapos, itong, pandemic, actually, yung pandemic year, yun yung namin, dun kami lumago. Ayan. So, di ba, syempre yung iba nag-struggle sa pandemic kami. I think yun yung breakthrough kasi doon kami naka-recruit. Ayan. So, parang rise of the introverts. So, sa Zoom, okay lang pala. Magkulitan. Doon pala sila makulit. Pero pag in person, parang mahiyain, shy type, pero sa Zoom, parang, parang mga keyboard warrior, ganyan. Diba? Lakas pala mang-asar nito sa chat, pero pag sa personal, parang mahiyain, diba? So, doon nag-grow yung team, and yun, actually, na-discover namin na, ayun, because of the online ACE exam, meron kaming mga recruits from Palawan and from Capiz. So, currently, we have 2 unit managers in Palawan. Tapos may isa na, na Capiz. Ayan. So, parang doon nag-grow talaga yung team. Ayan. Pero, syempre, may pros and cons. Ayan. May pros and cons pa rin na kailangan mo i-weigh. Kasi, hindi porket nag-work sa amin, mag-work sa inyo. Ayan. And it's also a work in progress. Pero natuklasan namin na okay, hindi dahilan yung pandemic para mawalan ka ng market. 'Di ba? Meron at merong paraan. Mag-a-adapt ka lang talaga. Maghahanap ka ng market. Ayun. And then post-pandemic, ayun, again may pros and cons. Diba we have recruits from the province. Parang paano naman namin sila engage ngayon na post-pandemic na face-to-face na lahat. Ayan. Paano ita-transition from full Zoom na mas marami sanang face-to-face. Kasi ang labanan naman ngayon yung attention, diba, ng mga agents na dati parang sabihin ko magbenta ka, nakapag-Zoom ka, tapos nagka-client meeting ka na agad. Ngayon, parang sasabihin na lang, ay, may work na kasi. Parang mahihiya pa magsabi, pero may nag-full time nung pandemic, tapos ngayon may work na. So, parang yun yung something na ina-address. Ayan. And then, syempre, habang ina-address yun, ang strategy namin is, mag-recruit na ulit ng, kayang mag-face-to-face. another breed of agents na naman, na would be comfortable to do face-to-face meetings and face-to-face client meetings din, no? O face-to-face BYB. Ganun. Kasi, yun na yung important ngayon eh. Yung, dapat yung attention mo nasa true life. Para dito ka mag-grow. Kesa, dami mong ginagawa pero master of none ka pala. Ako kay BM, parang root cause analysis ba? Parang yung very evident niya na-apply. Like, for example, sabi niya, okay, walang nagre-recruit or hindi masyado, yun yung struggle. Tapos, NAC. Pero, level up natin, SAC, parang empowering muna.
as bago mag-UM, parang ang galing lang ng ganong atake, I think, no, na hayaan natin mag-flourish. Tapos later on, 'di ba, nangyari pandemic, though not a good thing, but may naging positive impact. Nag-grow yung team, no? So, ang galing. Yeah. Having talked about yung mga struggles and challenges, pag-usapan naman natin, BM, yung biggest blessing na na-receive mo because of crew. So, ano yun? Biggest blessing? Yes. Ano? Actually, Ang dami. ang dami. Naisip ko na nag-rap ni BM yun. Biggest blessing? I think, yung pera talaga eh. Okay yun. Yung yun nga, syempre you have more than enough na parang hindi mo na yung goal na saan ba ako kukuha ng pera. Pero alam mo yun, yung parang how can I use this money and grow this money para syempre, kumbaga maging sustainable itong business na marami din sanang maka-experience nito. Yung mga UMs, magbe-branch din sila. Sino pa yung pwede kong mabigyan ng opportunity for employment, yan. So, parang more on ganun na siya. Pero I think, siguro yung time flexibility talaga, it's something na most important talaga sa akin. Napansin ko, nung bago ako mag full-time, pag nag-o-office ako, parang ako nasusuka or parang nasa-suffocate. Na parang, okay, pag upo ko dito, parang hindi ako mapakali, parang pupunta ako kung saan, or parang I don't feel productive. Dito, flexible yung time, parang no day is the same. So, siya, exciting siya. Diba? Araw-araw, exciting, iba-iba yung nangyayari. Ayun. And yet, productive. Kasi sa isang araw, ang dami mong kayang gawin. Kasi flexible nga yung time. Ayun, tsaka, walang magbabawal sa'yo. Pero except yourself, yan, syempre, ang time flexibility, yung pinaka-control mo is yung mag-manage ka ng self eh. Kasi too much freedom naman, baka hindi ka na maging productive. Makalimutan mo may goals ka, puro ka gala, 'di ba? So yun naman. So parang ultimate test siya ng paano mo i-manage yung sarili mo, yung time flexibility. Pero yun, sobrang blessing yun. Kumbaga, you can control your life pala. Yun, through yung time flexibility na binigay ni Pru. Ang ganda nun, no? Kasi parang napansin ko, yung blessing na kinoconsider mo was not in material things. Diba? So, very amazing siya. Hindi lang natin i-consider yung mga blessing as may car ako, may bahay ako, yung mga ganun. So, that was really wonderful. Yes, and super relate ako dun sa time flexibility, BM. Yun din yung parang, kasi sabi ko, hindi ka absent sa mga get-together ng family. Yun talaga yung smallest thing, no, na nagmamatter din talaga. So, yun, thank you for sharing that, BM, no. Pero yung next namin is like, since yung mga nagsa-start pa lang, BM, ano kaya yung pinaka-advice mo para mag-succeed din sila, ma-achieve nila yung ganong time flexibility na as blessing, no, na pag-matter sa kanila yun? Ayun, para mag-succeed ka, you have to be obsessed. Di ba napansin nyo pag meron kang bagong hobby, i-research mo talaga siya, pagtutuunan mo siya ng time, papracticein mo. So, parang yung pagiging financial advisor, dapat maging obsession mo. I think kasi yung pagiging financial advisor, if you really want to succeed, it's worth losing sleep over. Diba? Yung may time talaga na magiging imbalance ka kasi pinag-aaralan mo pa, 'di ba? Mapupuyat ka talaga. Pero alam mo yung yun nga, ang cliche, no? Pero yung happy pagod, totoo yun. Kasi parang you're doing something na masaya kang ginagawa. Ngayon, so dapat maging obsessed ka. And ito lang talaga, real talk lang talaga, parang based dun sa experience ko. Ayoko kasi din ng, kumbaga, yung sa totoo lang, yun, you have to be obsessed, tapos, always strive for excellence. Yun. Hindi dahil dun sa mga makukuha mo at the end, pero alam mo yun, yung parang dapat nakakahiya sa'yo na mag-fail. Diba? Yung ganun, parang hindi ako basta susuko kasi nakakahiya kaya pag hindi ko naabot yun. Parang, hindi pwede. Hindi ako papayag na mapahiya. Kaya talagang mag-excel ako dito. So yan, dapat may level of obsession talaga, lalo na dun sa period na yun nga, yung momentum you have to maintain it So, habang may client ka, dapat sunod-sunod. Kasi,
mamaya may break, 'di ba? Parang teka lang, wala pa ako sa goal ko, hindi pa pwedeng mag-break, 'di ba? So may period talaga sa life mo kailangan mong mag-grind. 'Di ba? So 'di ba, respect the grind also. So pag nandito ako sa mode na to, itong taon na to, it's halimbawa 2024 it's my year of grinding, 'di ba? So ito na yung focus ko, ito yung obsession ko for the year. 'Di ba? Tapos pag na-achieve mo na yung goal mo, 'di ba? The only way to do it's not to slow down, pero to make sure that your core leaders are well equipped na, 'di ba? Sa 2025 panahon naman nila, 'di ba? I know that I succeeded if nag-grind ako this year, tapos yung mga next in line sa akin had that same work ethic. So by 2025, I know that I still have to work, pero hindi na yung unhealthy obsession naman. Kumbaga mag-ano ka naman, magpipivot ka naman. Syempre, hindi naman pwede na, 'di ba? Parang parang tuloy-tuloy yung grind mo kasi baka magkasakit ka naman. So dapat alam mo din when to pace yourself naman. So 'yon. Parang sa marathon, 'di ba? Pace mo muna yung sarili mo. So you earn that right to take vacations or to slow down pag alam mo na na-develop mo na yung mga core leaders sa kailangan ma-develop. Ayan. Kasi, syempre, kailangan mo rin yun. Income stability yun. Diba? Na-promote mo na ba yung dapat mong ma-promote? So, by then, yan, parang you earn that right to slow down. Ayan. And take, naman, yung para naman sa sarili mo. Ayan. Basta dapat malinaw lang sa'yo, ano yung gusto mo? Ngayong 2024, gusto mo ba mag-grind? Diba? Tanggap mo ba yung sacrifices, diba, that comes with that grind? So, if that's your focus, yun dapat yung gawin mo, maging obsessed ka doon. Anong sinasabi ni BM na parang kailangan obsessed ka, which is yung gigil mo nandun. And yan yung laging sinasabi ng senior leaders talaga, BM. Diba? We will all agree na kailangan gigil ka. And yung mga nanggigigil, yun yung mga sunod na sa success talaga ng mga stories natin dito sa Pro. Grabe, BM, no? Talagang we are blessed din na kasama ka namin ngayon at nakausap namin kayo at natuto kami dun sa buhay ninyo from being an agent up to being an agency leader now. So, on behalf of Double Dragon Life Insurance Agency, sa tingin nyo, ano yung words of encouragement na pwede nyo sabihin sa branch? Yung words of encouragement. For the rookies, naging obsessed kayo sa learning talaga. So, yun yung first step. And then, syempre may mga nandyan lang nag-a-attend pero hindi nag-a-apply. So, dapat i-apply. And this year talaga, sobrang, you have to go out there. So, wag nang magtago sa likod ng Facebook Messenger and ng Zoom. 'Di ba? Those tools nandyan yan. Pwede mo yung gamitin. Pero you have to go out there na. And kailangan mo nang mag-apply ng ibang practices. If you want to be successful this year. Ayan. And, ayan. It's really worth your time to be full-time. Ayan. Kasi yung corpo, nandyan lang naman yan eh. Kumbaga kung profession mo yan, kung lisensya mo yan, 'di ba? Mababalikan yan kung nag-fail ka sa Pro. Kung gagawin mo naman all the right steps, walang kumbaga your success is guaranteed dito, 'di ba? If you're going to be focused sa Pro, you're going to achieve a certain level of success guaranteed talaga. So, para naman sa mga tenured, di ba? Are you 2 years or above sa Pro? Di ba? Ano pang ginagawa mo dito? Wait lang, CR ako. Ayan. Is there level of success na you feel unsatisfied, di ba? So, ayun, maybe it's time to change your mindset. Kasi anong pang ginagawa mo dito? Ba't hindi ka pa nag-UM? Diba? Ba't ka nagtatagal dito nang walang intention maging UM? In-interview po namin kasi kayo. After po, babawi kami. Gabi na po kasi. Bukas na lang. Joke lang. Ayun, so, achieve mo na yung UM-ship, diba? Yun lang naman yun eh.
UM-ship tapos sabayan mo pa ng MDRT. O, di ba? Pati may ganyan pang background music. Ayun, and then para naman sa mga UMs, syempre pag once na nandun ka na sa agency leadership, always remember that people are looking at you, 'di ba? People are depending on your help, on your enthusiasm sa career natin. So always be accountable to that. Yan, make sure that you go to work, you meet your agents na masaya ka, na you're healthy, 'di ba? Na you're okay. Kasi naman yan kumbaga kahit ang daming challenges, it's something na workable sa atin. Yan, gamitin natin yung time flexibility benefit natin para kahit marami tayong ginagawa, we can still work on ourselves, 'di ba? Huwag nating hahayaan na ma-empty bat tayo at i-resent natin yung career natin. Huwag nating hayaan na dumating yung point na yon. Kasi dapat we take care of ourselves, 'di ba? And remember na inspiration tayo doon sa mga maraming inspiration tayo sa agents natin at sa agents ng ibang units. Yan, so always parang always take care of yourself so that you be your best self. So yan, kaya nyo yan, 10 years. Ang bilis lang nun, guys, 'di ba? Sobrang dito na nga ako hindi na ako tumangkad, pero dito na ako tumanda sa True Life, 'di ba? Ayun, so kaya siya it's siguro kung hindi pa ako yung testament ng lifetime profession na to, 'di ba? Mas marami pang mas matagal sa akin, pero ang bilis lang ng 10 taon. Ito talaga yung career na magbibigay ng financial freedom, 'di ba? Magbibigay ng kumbaga ideal lifestyle talaga. Ayun, so galingan nyo, tsaka do your best. Yan, kung if meron pa na kumbaga kailangan nyong malaman or you feel that may mga halimbawa huddles or trainings na kumbaga bitin, parang parang set for me, it's time na mag-seek ka ng mentors. Yan, so para matuklasan mo rin yung sarili mo kung anong mag-work sa'yo. So, yun, you can do it, guys. Yan. I'm telling you, this is the best na. The best career and business na talaga sa True Life. Career! Thank you so much, BM, for your time. We really appreciate it. We are so glad to meet you tonight. Grabe. Thank you. And grateful kami sa iyo, BM, kasi for sure, inspired lahat ng makikinig, 'di ba, dito sa video na ito. And so, thank you so much po. And I think Di pa dyan nagtatapos ang segment. Ay, Ayan. oh my gosh. meron tayong pa. Meron tayong Basto! Yung prop. Sanay ka ba dito, BM? Mabagal Yung mga ako tinatanong- magsalita pero bibilisan kong sumagot para sa inyo. BM Chami! Ihaw na! Una natin tanong sa pasok ay paa or elite? Paa. 8 hours or 12 hours? 12 hours. Selling or recruitment? Recruitment. Best time for selling? Morning. Early morning or late night? Late night. Lights on or lights off kapag nag-a-approach? Lights on. Yo! Ito malapit. Bootcamp or delist? The least. Cold or warm ng tubig? Cold. Cold, okay. Pa-promote ba si BM? Apo, gusto mo ba kayang Ay, wow. Ayun, you can... Ay, hinawakan. We have a Facebook page, diba? Alexandria 2.1 Crisoberil branch. Ayan. So, yan, may SOCMED kami. And, yan, attend kayo guys ng Rise Up, no? So, malapit na sa March na yon. So, Kita Kids and BBCon, diba? So, ayan, ang daming mga
Actually ako, yun, nag-full-time ako because of BBCon 2017. I mean, na-embrace ko talaga yung full-timership tsaka recruitment because of BBCon 2017. Kaya, Powerful. yun. O, invest kayo sa mga trainings na yun. Super important. Yes, invest kasi BM na ngayon. Correct. Yay! Thank you po. Thank Mia. you. At dito na nagtatapos ang ating True Love Story! Ikaw, ano ang true love story mo? Ang ganda!